Arestado ang isang notorious na scammer na target na biktimahin ang mga taga-lalawigan ng Laguna at Quezon at maging sa Bicol Region. Sa ginawang investigasyon ng otoridad, lumalabas na dati na palang nakulong ang suspect noong 2021 matapos niyang gamitin ang pangalan ng isang kilalang senador. Exclusive report ni Jim Tejano. Ano dyan? Masaya ka? Ano, nakaramdam ka ng takot? Akala mo, makakalusot ka? May hangganan dyan, may hangganan ang kalukuhan. Hindi ka marunong lumaban ng patas? Galit na galit ang babaeng ito at dahil sa sama ng loob, nakapagbitaw na ng hindi magandang salita. Inisyuhan kasi siya ng talbog na tseke na nagkakahalaga ng 308,000 pesos bilang advance payment sa loob ng 55 days para sa rental ng isang SUV. Nauwi sa isang kasunduan na ipaparenta ang SUV sa loob ng 70 days nitong nakaraang taon na may kabuang 418,000 pesos na bayad kasama na ang iba pang nagastos ni Garcia. Nakakuha niya ako na 4,000 a day for 70 days pero ni piso po wala pong binigay sa akin at humingi po siya ng pang-diesel sa amin. Nagansyo rin ang lalaking ito na itinago sa pangalan Job. Ayon kay Job, si Garcia na ang bahala para sa prangkisa ng kanyang unit. Si John Carlos Garcia ay nangakong maglalakad ng LTFRB or prangkisa para sa aking sasakyan na hindi niya binigay sa pinaka-company. Nagtanong ako sa pinaka-company nila kung nilalakad yung aking documents pero hindi daw binibigay ang pera. 42,000 pisong halaga ng pera ang natangay ni Garcia sa biktima. Si Melo, nagbayad sa utang ng walang kaalam-alam. Bukod sa 170,000 piso na pera, ang motor na inakalang bayad na, mayroon pa palang balanse at hindi malaman kung nasaan na. Nagulat na lang daw siya na may utang pa daw siya sa kasa na hindi bababa sa 8 buwan. Ginamit niya yung pangalan ko na akala nung kinuhanan niya ng pera, sa akin, ako yung gumamit. Pero nung kinuha niyo yung time na yon yung pera, hindi ako kasama. Ang grupong ito ng mga rider, nagansyo rin ang akusado. Ayon sa Taytay Police, dati nang nakulong si Garcia noong 2021. Matapos ereklamo sa panggagamit ng pangalan ng isang kilalang senador subalit nakapagpiyansa sa kasong estapa. Kuya. Hindi, kuya. Liwanag ka. Liwanag ka. Sa tulong ng isang complainant, natunton ang kinaroroonan ni Garcia sa mismong inuupahang bahay nito sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Kinakausap ka na maayos eh. Anong wag? May kaso ka, kuya. Nung ini-implement na ng ating mga operatiba, nagkaroon ng resistance dito sa ating suspect kung kaya't siya ay hinablaan din natin ng disobedience, yung violating yung Article 151 ng Revised Penal Code. Sa impormasyon bukod sa Rizal, may biktima ring lumutang mula sa Bicol, Laguna, Quezon at ilang complainant mula sa NCR. Tototanggi naman si Garcia sa mga naging paratang sa kanya. Sumama ka na kasi, kuya. Tara. Ang dali nga lang, sir. Sumama ko, sir. Sumama ka. Ang dali nga lang eh. Hindi ka sir. Dami, warang tumakas lang. Sir, hindi po totoo yun kasi po kung isipin niyo po yung buhay ko po nangungupahan lang po ako paano po ako magkakaroon ng mga sports car or million po. Ako po ay nananawagan dito sa mga nabiktima, itong si John Carlos Garcia, as far as Legazpi Albay, Quezon, Laguna, Marikina, particular din dito sa probinsya ng Rizal, Antipolo, Angono, Taytay na dumulog at makipag-ugnayan sa ating impilan nang sa ganun po ay mahablahan natin ang kaukulang kaso. Jim Tejano para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ano dyan? Masaya ka? Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.